Ron Story Station presents The Mayor Hidden Twins by Amy Serrano sa pagsasaboses ni Nini. Sa bayan ng San Sebastian ay muling tumapak si Catherine. Halos 3 taon din siyang nanirahan sa Amerika. Dala-dala ang sekreto na pilit niyang binaon sa limot. Kung hindi dahil sa hiling ng kanyang ina na mayroon ng iniindang sakit, ay hindi niya nanaisin pang bumalik ng Pilipinas. Clyde! Huwag nga kayo masyadong malikot. Baka masagi ninyo ang mga guests. Saway naman ni Catherine sa kanyang kambal na anak na kasalukuyang nag-iikot sa loob ng restaurant. Pagmamayari ni Catherine ang magarang restaurant, dito niya halos binuhos ang mga naipundar at naipon niya sa pagtatrabaho sa Amerika. Miss Cat, pasensya na po sa istorbo. May urgent matter lang po. Nag-notify po kasi ang governor na may dinner meeting sila dito sa restaurant. Ay, ganun ba? Sige, tutulong na muna ako sa kusina at alam ko na medyo kulang tayo sa staff. Ikaw na muna ang bahala sa makulit na kambal, ha? Sige po. Tumulong na nga si Catherine sa kusina. Naganda at nagpresenta na siya dahil alam niya na hindi basta-basta na ang kanyang magiging guest. Mabuti na lang at dating chef si Catherine sa isang kilalang Michelin restaurant noon sa Amerika. Dahil sa kagustuhan niya rin na makausap ng personal ang gobernador, ay si Catherine na mismo ang nagpresenta na mag-serve sa mga guests. Ngunit halos mapaatras naman siya noong makita niya kung sino ang kasama ng governor. Biglang panlalamig ang kanyang naramdaman at halos tumalikod na siya paalis. Pero huli na ang lahat at tinawag na siya ng kanyang panauhin. Miss Catherine, it's good to finally meet you. Sobrang sarap ng mga pagkain na siniserve mo rito. Pang world class. Siya nga pala, pinapakilala ko sa iyo ang bagong upo na mayor sa kabilang bayan, Mr. Percival Ruiz. Pagpapakilala naman ni Governor Jimenez sa lalaking kaharap niya ngayon. Ganoon pa rin naman si Percival o si Sibal kung kanyang tawagin noon. Matangkad, mas nag-mature, parang modelo sa sobrang kagwapuhan. Amoy pa rin niya ang mala-tsokolate na pabango ng lalaki. Nice to meet you, Mayor Percival. Walang emosyon na wika ni Catherine. Ayaw na niyang maapektuhan ng nakaraan. Dahil si Sibal, ang kanyang nakaraan, ang kanyang ex, at ang ama ng kanyang kambal na anak. Matapos ang maikling kwentuhan ay bumalik na sa opisina si Catherine. Tila kumakabog pa rin ang kanyang dibdib. Hindi mapakali, kailangan niyang itago ang mga anak niya. Hindi pwedeng makita ni Sibal ang mga bata. Dahil hindi alam ni Percival na may anak sila. At dahil halos pinagbayak na bunga ang itsura ng kambal at ni Sibal, hindi niya nanaisin pa na madawit ang buhay niya sa lalaking minsang sumira sa kanyang pagkatao. Mommy, why are you crying po? Alala na tanong ni Clay sa kanya, ang panganay sa 2 kambal. Wala ito, nak. Mommy's not crying. Who hurt you, Mommy? I'm going to punch their face. Nabubulol pa na wika ni Cloyd. May pusuntok-suntok pa sa hangin ng batang lalaki. Ang kulit ninyong 2, no? Basta, promise to Mommy na hindi niyo ako iiwan, ha? Kayo na lang ang meron ako. Promise, Mommy. Promise po. Kinagabihan ay pasarado na ang cat restaurant. Pinauna ng pinasundo ni Catherine ang natutulog na kambal sa kanyang kuya. Kuya Carl, ikaw na bahala sa mga kambal, ha? Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Alam ko, hindi naman ako kaskasero. Ikaw rin, mag-iingat ka. Balita ko ay nandito sa bayan natin yung ex mo. Kuya, ayoko nang pag-usapan pa yan. Pass is pass. Ayoko na siyang makita. At kung mag-cruise man ang landas naming 2 ay wala na rin naman akong pakialam sa kanya. Basta, mag-iingat ka pa rin. May impluwensya ang pamilya niya. Pero huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. At oras na gumaling na si nanay ay makakabalik na kayo ulit sa sa Amerika para hindi na kayo guluhin ni Sibal. Salamat, kuya. O siya, mauna na muna ako sa loob ng restaurant. May mga asikasuhin pa kasi ako sa loob.
Basta, huwag kang papagabi ha. Oo na, kuya. Sige na, para makapagpahinga ka na rin. Nauna nang pumasok pabalik sa restaurant si Catherine. Wala nang gaano na tao. Closing time na rin kasi. Ngunit laking gulat naman niya noong makita niya ang lalaking nais na niyang iwasan. Kat, Mayor, anong ginagawa po ninyo dito? Sarkastiko na sabi naman ni Catherine. Gusto lang kitang makausap. And can you drop the formalities? Parang hindi naman tayo nagkakilala noon. Yun na nga, Mayor. Sino ka ba? You're not but a stranger for me. I don't think there is something that we need to talk with. Mabilis na lumakad papasok sa office si Catherine. Ngunit sinundan siya muli ni Percival. Ano ba? Get out of my office. Hindi mo ba alam na trespassing ka na? Ang tagal kitang hinanap, Kat. I will not let this chance slip away. Wala nang chance, Percival. Wala. May sasawa na ako. Kaya please lang, wag mo na akong guluhin. Ani pa ni Catherine. Kahit alam niya sa kanyang sarili na walang pang bumibihag sa puso niya. Liar. Wala kang pakialam kung ayaw mong maniwala si Bal. Basta layuan mo na ako. Alam ko na ako pa rin. Huwag kang masyadong confident. Humanap ka ng iba dyan. Layuan mo na ako. Siya rin namang doon ka magaling, hindi ba? I will not do the same mistake again. Sabi ng hindi... At naramdaman niya nga ang pagdampi ng kanyang labi sa labi ni Sibal. Ganoon pa rin ang epekto ng lalaki sa kanya. Para siyang nalalasing. Nais niyang magprotesta ngunit hinawakan ni Sibal ang kanyang kamay. Sinandal siya nito sa pader at kusang nilupig ng dila ng lalaki ang kanya. Matapos ang halik ay hinihingal at umiyak siyang napaupo sa isang gilid. Walang hiya ka. Alam ko. At kung sino mang gagawang sinasabi mo na asawa mo, I will make their life damn hell. Mapasa akin ka lang ulit. Tandaan mo, Catherine, you are mine. At iniwan na nga siya ng lalaki. Tulala pa rin siya. Isang malaking pagkakamali talaga na bumalik siya ng Pilipinas. Kaya naman kinabukasan ay dali-dali na niyang inayos ang kanyang mga dokumento. Pasensya ka na, anak. Sana hindi na kita pinilit na umuwi dito sa Pilipinas kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Wala kayong kasalanan, inay. Isa pa ay gusto ko rin na makita ninyo ang mga kambal. Para sumigla-sigla na rin kayo. Ang kaso lang po ay hindi ko kaya na makita si Sibal. At mas lalong hindi ako makakapayag na makilala niya ang mga anak ko. Naiintindihan ko, anak. Pero kailan ba kayo babalik sa Amerika? Mga 1 buwan pa po. Hindi ko rin basta maiwan ang restaurant. Kailangan ko pang makahanap ng manager at head chef. Mabuti naman at aabutan niyo pa ang birthday ko. Siyempre naman, Nay. Bakit kasi ayaw pa ninyo sumama sa amin sa US? Eh di sana may mag-aalaga pa sa inyo. Alam mo naman na hindi ko kayang iwan ang bahay natin dito. Ito lang ang memories ko kasama ang itay ninyo. Iniwanan niya ang kanyang inay, sana nagsisenti na naman. Pinakain niya na muna ng almusal ang mga bata. Isasama niya ito at mamamasyal muna sila ngayon sa mall. Matagal na kasing hindi na ipasyal ni Catherine ang mga bata mula noong makarating sila sa San Sebastian. Mama, ice cream po. Makulit na sa ni Cloyd habang naglilipod na sila sa mall. Ako po gusto ko ng toys. Wika naman ni Clay. Huwag masyadong magulo mga anak. Later, bibili natin ang mga gusto ninyo. Okay po. At halos mapako naman si Catherine sa kanyang kinatatayuan noong magtagpo ang mata nila ni Sibal. Nakasuot ito ng jacket at may face mask sa muka. Ngunit hindi siya nagkakamali. Kilala na kilala niya ang lalaki. Anak, doon tayo sa PlayStation muna ha? Agad niyang dinala ang kambal sa palaruan. Iniiwasan ng lalaki. Namulto ng kanyang nakaraan. Hinayaan niya na muna na maglaro ang mga bata. Natatakot si Catherine. Paano kung mamukha ni Sibal ang mga bata? Paano na lang ang sekreto niya? Kat, wika ng malalim na boses. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan ka. Umalis ka na. Sino ang mga bata na kasama mo?
Pwede ba, Sibal? Umalis ka na. Wala kang karapatan na magtanong sa akin. Matagal ka nang wala sa buhay ko. Umamin ka nga sa akin, Kat. Anak ko ba sila? Kagatlabi na umiwas si Catherine. Wala kang anak sa akin. Bakit ba hindi mo na lang ako layuan? Percival, matagal na tayong wala. Matagal mo na akong iniwan at wala ka nang babalikan pa. Ayaw kong mag-eskandalo dito, Sibal. At mas lalong ayaw mong maiskandalo lalo na't may iniingatan kang pangalan. Anak ko sila. Bingi ka ba, Sibal? Yan ka na naman sa katigasan ng ulo mo eh. Maghanap ka ng iba dyan. Yung gusto ng pamilya mo. Huwag ako. May asawa na ako at sila ang anak namin. Huwag mo kong gawin tanga, Kat. Kita ko. Alam ko na anak ko sila. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan, Sibal. Aalis na kami at hindi mo na kami magugulo pa. Hindi ka makakatakas sa akin. Pinagbabantaan mo ba ako, Percival Ruiz? Dahil kung oo ay hindi ako natatakot sa'yo. Magkakamatayan muna tayo. Bakit ba ayaw mo na lang akong bigyan ng pagkakataon? Dahil hindi mo rin ako binigyan ng pagkakataon noon, Percival. Tandaan mo pa ba nung araw na umalis ka? Hinabol kita. Ngunit walang lingon-lingon ka na umalis at pumunta ng Australia. Hindi kita mapapatawad. Ikaw at ang pamilya mo sumira sa akin. Karma na lang at balita ko ay nakaratay ng lolo mong demonyo. Tama na, Catherine. Basta, hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin. At iniwan na nga siya ng lalaki. Tulala si Catherine at halos manlambot ang kanyang tuhod. Pero kahit na ganoon pa man ang nangyari ay pinagpasyahan niya na i-enjoy ang pagpapasyal nila sa mga bata. Natatakot man ay ilalaban niyang kambal. Dugo at pawis ang kanyang sakripisyo. May itaguyod lamang ang kambal niyang anak. Nanganak siya ng mag-isa. Kinaya niya ang ilang taon na siya lamang na mag-isa at hindi niya kailangan ng lalaki sa buhay niya, lalong-lalo na si Sibal. Pag-uwi ng bahay agad niyang kinausap ang kanyang kuya. Hindi na niya mapigilan pa na magsumbong at humingi na rin ng tulong. Kung ganoon ay mas maganda na umalis na muna kayo at bumalik sa Amerika. Mukhang marami nang alam ang gago na yun. Gusto mo bang kausapin ko siya? Kuya, hinihintay pa namin ang birthday ni Inay. Isa pa ay kaya ko pa naman eh. At dadaan muna siya sa bangkay ko bago niya makuha ang mga bata. Huwag kang mag-alala. Hindi kayo mapagagalaw ng mga Ruiz. Hindi ka pababayaan ng kuya, okay? At mas lalong hindi ko pababayaan ng mga pamangkin ko. Dadaan muna sila sa kamay ko. Nax, ang seryoso naman ng kuya kong abogado. Siyempre. Siya nga pala, nag-message si Nathan sa akin. Magbabakasyon daw siya rito sa susunod na linggo. Napangiti naman si Catherine. Talaga? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Surprise nga dapat yun eh. Daldal mo talaga kuya. Hindi bale, para may ipasyal naman natin yung dati kong boss. Si Nathan Armstrong, ang dating boss ni Catherine at isang kilalang multi-millionaire na boss niya. Sikat at gwapong businessman ang lalaki na dati na ring nanligaw kay Catherine. Hanggang ngayon pa naman ay hindi pa sumusuko ang lalaki sa kanya. Kaya maganda na tayo. Siya nga pala, Katkat. Iwasan mo muna na igala ang mga kambal habang nandito kayo ha. Delikado at baka kung anong gawin ng ex mo. Iba pa naman ang sapak nun. Kilala ko yung gago na yun eh. Gagawin na lahat para makuha ang gusto nun. Sige kuya, iyan din ang naisip ko eh. Saka magdadagdag ka rin ng security dito kuya ha. Oo, ako ang bahala. Kinabukasan, araw ng linggo, ay busy ang lahat sa restaurant. Dahil sa dami ng guests ay kailangan na rin ni Catherine na tumulong. Ngunit ang mas nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang ex niya, si Mayor Percival Ruiz, at may kasama ito na isang babae. Mukhang kadate nito. At kahit na malaki ang galit sa puso ni Catherine ay hindi niya maiwasan na makaramdam ng kung anong mabigat sa kanyang dibdib. Selos na kaya ito? Grabe, bagay na bagay talaga si Mayor Ruiz at Congressman Aison, no? Matagal nang bali-balita na nagkakabutihan na silang dalawa. Banggit ni Hana sa kanya. Huwag ka nang madaming sinasabi dyan, Hana. At marami pa tayong mga dapat gawin. Hala, si Miss Catherine, bakit ang sungit mo ngayon? Red days mo ba? Basta,
Magtrabaho na lang tayo. Baka naman kasi pet mo talaga si Mayor Ruiz. Ay, mas okay naman ang tiis ko, no? La, bakit parang kinikilig ka, Miss Kat? Imahinasyon mo lang yan. Napako muli ang tingin ni Catherine sa dalawang tao na nasa dulong lamesa ng kanilang restaurant. Dapat ay masaya si Kat dahil mukhang hindi na ito guguluhin ng lalaki at may iba na itong pinagtutuunan ng pansin, ngunit nandoon pa rin ang kirot sa kanyang puso. Isinawalang bahala na lamang niya ang kanyang nararamdaman, lilipas din naman ang lahat. Mabuti na rin at kung magpapatuloy ang lahat ng ito ay baka hindi na niya kailanganin pang bumalik ng Amerika. Matapos din kasi niyang tumulong sa kusina ay kailangan niya niyang gawin ang mga paperwork sa kanyang opisina. Mas gugustuhin niya pang magkulong sa silid na ito kaysa sa masaktan ng kanyang mata. Miss, sorry po sa istorbo. Gusto po kayong makausap saglit ni Mayor at Congresswoman. Napabuntong hininga na naman si Catherine. Ayaw niya talaga na lumabas at kausapin ng dalawa, ngunit baka isipin ng mga ito na kabasusan na hindi siya sumipot. Susunod ako, Hana. Nag-retouch lang siya ng kaunti at hinarap na niya ang kanyang mga bisita. Mukha itong close na close at ang congresswoman naman ay kaunting kembot na lang ay halos yakapin na ang kanyang ex. Binaliwala na lang ni Catherine ito. Good evening, Congresswoman and Mayor. I hope you are enjoying your dinner here. Yeah, the food is fantastic at high class. Sobrang sarap. I enjoy my date with Mayor Ruiz. Yeah, I am happy to hear that. If you need more assistance, just seek help with one of our wonderful attendant here, okay? I need to excuse myself. Again, have a good night and enjoy the rest of your dinner. Agad na rin na bumalik si Catherine sa kanyang opisina. Humahangos at tumatangis sa kanyang pagluha. Hindi niya maintindihan kung bakit kinamumuhian niya si Percival. Ngunit wala pa rin nagbabago sa kanyang nararamdaman. Hindi niya mabigyan ng paliwanag ang kanyang nararamdaman. Pilit na lang niyang nag-focus sa kanyang ginagawa at upang agad na siyang makauwi. At halos 12:00 na ng gabi nung matapos siya sa mga gawain niya. Pumunta na siya sa parking lot kung saan nandoon ang kanyang kotse. Ihahatid na kita. Ay, kabayang gwapo. Ano ba? Alam kong gwapo ako at alam kong malakabayo yung akin. Kaya nga tayo nakaubo, di hindi ba? Huwag kang mahangin. Isa pa ay wala tayong nabuo. You should stop insisting your delusion. Percival, bakit ba hindi mo nalang pagtuunan ng pansin si Congresswoman? Mukhang bagay naman kayong dalawa. Ba't pagkaramdam ko nagsiselos ka, Catherine? Tamang hinala ka lang. Tandaan mo si Bal, may asawa at anak na ako. Nakamove na ang lahat, ikaw rin dapat. No way. Wow, salawahan ka na rin, no? May kadate ka kanina tapos kinakausap mo ba ako? Ayos ka rin eh. We're just talking about future as politician. Walang halong mali siya sa akin yun. Hindi ako naniniwala at wala na rin naman akong dapat pakialaman pa. Akmang sasakay si Catherine sa kanyang kotse noong pigilan siya ni Sibal. Gusto kong makita ang mga bata. Hindi kami naghahanap ng ninong ng mga anak ko, kaya pwede ba? Can you stop being stubborn? Ano ko rin sila? Gagawin ko ang lahat. Mapatunayan ko lang na anak ko sila. And after that, I will make it sure na pati ikaw ay mapapasa akin din. Hindi ko alam kung paano mo naiitim na magmahal ng isang katulad mo. Si Bal, napaka-selfish mo. Minabuti na ni Catherine na umalis at umuwi na. Masyado na siyang nasagad sa araw na yun. Ang nais na lang niyang gawin ay magpahinga at kalimutan na muna ang lahat na nangyari. Magmula nung mag-cruise ang landas nila ni Sibal ay hindi nagkaroon ng katahimikan ng kanyang buhay at isip. Kinabukasan ng umaga ay nagising siya sa hiyawan ng kambal. Araw-araw ay ginigising siya ng halik ng mga kambal. Mga anak, nakikiliti si Mami. Pwede ba rin ba akong humingi ng kiss? Napamulat na at napaupo naman si Catherine.
Ang lalaki na nasa harapan niya ay ang lalaking naging kasangga niya sa panahon na wala siyang malapitan sa Amerika. Nathan? Miss me? Oto, bakit ko naman mamimiss ang patpatin ko na kaibigan? Aray, friendzone na naman. Saka anong patpatin? Alam mo naman na may abs ako, hindi ba? Abs saan? Sa mukha? Hindi bale, alam ko naman na bibigay ka rin naman sa akin at pakakasalan mo rin ako. Ayun, pala desisyon ka na naman yan, Kitan. Let's go, nagluto na ng almusal si mama. Makamama ka naman dyan, Nathan. Ganap na ganap, no? Tara na, lumabas naman muna tayo. Isama muna ang mga kambal, mag-aayos lang ako. Kahit wag ka nang magayos, tanggap naman kita. Maganda ka pa rin naman kahit puro laway ang bibig mo at amoy panis ang unan mo. Hoy, anong panis? Ang kapal ng mukha mo, no? Mami, what is panis po? Inosente naman na tanong ni Clay. Wala nak, huwag niyong pakinggan yung tito Nathan niyo. Huwag niyo rin gagayahin yan ha. Bad influence. Humagikik naman ang kambal at binuhat na papalabas ni Nathan sa kwarto. Siya naman ay nakangiti. Matagal na kasing nililigawan ni Nathan. Sabi pa nga ng lalaki ay handa itong maging tatay ng kambal at mamahalin ito na parang siya ay tunay na anak. Ngunit hindi pa siya handa noon. Hindi alam ni Catherine kung bakit hindi niya kayang bigyan ng chance si Nathan. Wala naman kulang sa lalaki. Mabait, maalaga, gentleman, bonus na lang na mayaman at gwapong lalaki. Si Catherine na lang ang may problema at tila ba hindi pa rin niya kayang umalis sa kanyang nakaraan. Bakit ka pala nagbakasyon dito sa Pilipinas? Tanong ni Catherine habang kumakain silang lahat ng almusal. I just want to visit you. Matagal na rin nung huli tayong nagkita at matagal na rin nung huli akong nakauwi ng Pinas. Bala ko sanang pumunta sa Siquijor to travel. Baka pwede mo naman akong samahan. Ay naku, napaka-busy kong tao. Alam mo naman na hands-on ako ngayon sa business eh. Hayaan mo muna yung business mo. Si Paris na muna ang bahala. Alam mo, ikaw Nathan, di ka na nagbago. Kinakawawa mo na naman ang sekretary mo, no? Sige na kasi, pumayag ka na. Ano ba naman yung isang linggo mo akong samahan? Para naman hindi mo ako na-miss. Hindi talaga, no? Sino ka ba? Alam nyo, kayong dalawa, kung hindi ko lang alam ay para na kayong mag-asawa. Singit naman ng ina ni Catherine. Ma, wag mo nga sabihin yan. Baka lalo na naman lumaki ang ulo ng chinitong hilaw na yan eh. Eh bakit ba kat-kat? Bagay naman kayong dalawa. Single parehas. Bigyan na lang ako ng apo. Dalawa na yung apo nyo sa akin, ma. Bakit hindi yan si kuya ang kulitin nyo dyan? Hindi po bali, ma. Kapag sinagot na ako ng anak nyo, kahit ilang apo ibibigay ko. At bakit? Matris mo ba ang gagamitin? Saka wag ka na umasa, no? Wala kang pag-asa sa akin, palito. Ang macho-macho ko, tapos tatawagin mo kong palito. Hindi ba bayaw bagay kami ng kapatid mo? Oo naman. Basta yung sports car ko, ha. No problem, bayaw. Kuya, nakakabisit kayong dalawa. Sa isang banda naman ay nakaupo si Sibal sa isang madilim na silid. Nakatingin siya sa kanyang laptop habang pinapanood ang video nilang dalawa ni Catherine. Noong panahon na sila pa at wala silang pinoproblema. Ngunit nagbago ang lahat sa desisyon niya na sumira ng kanyang plano. May mga bagay siyang kailangan na isakripisyo, ngunit ngayon ay handa na niyang balikan ang babaeng pinakamamahal niya. Nilagok niya ang hawak niyang isang basong alak. Dama niya ang pagguhit nito. Niluwag niya ang necktie sa kanyang suot na paliyad sa pagkakaupo. Boss, may nakuha kami report tungkol kay Miss Catherine. Ano yun? Boss, may dumating na lalaki sa pamamahay nila. Mukhang banyaga. At base na rin sa aming intel ay mukhang close sila ni Miss Catherine. Pagalit na binato ni Percival ang hawak niyang baso. Hinihingal at nanilisik ang kanyang mata sa selos at galit.
ibigay mo ngayong araw din na ito ang mga impormasyon tungkol sa lalaki na yun. Masusunod po, boss. At dali-daling umalis ang lalaking tauhan ni Sibal. Hindi maaari to. Akin lang si Catherine. Napabahing naman si Catherine habang nasa opisina siya. Pakiramdam niya kasi ay may taong pinag-uusapan siya. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ito at inintindi ang naiwan niyang trabaho, lalo na at hindi siya titigilan ni Nathan. Wala ka bang ibang gagawin kung hindi ang bantayan ako? Ina-appreciate ko lang naman yung kagandahan mo Masama ba? Oo, masama. Unang araw mo pa lang dito sa Pilipinas, inayamot mo na ako. Ang init mo naman ng ulo mo, Catherine. Gusto mo bang sayawan kita? Para gumanda naman yung mood mo. Nag-take ako ng macho dancing class. Tama ka na, Nathan. Baka maumay lang ako. Huling beses na sumayaw ka, parang kang uod na binudbura ng asin. Grabe ka talaga sa akin. Kung alam ko lang talaga ay naakit ka na sa akin yan Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang overconfidence na meron ka, Nathan. Pero tama na May kumatok naman sa opisina ni Catherine. Nagtataka siya dahil wala naman siyang inaasahan na bisita. Miss Cat, sorry po at kailangan ko nang pumasok kahit na sinabihan ninyo ako na huwag mang istorbo. At meron nga po kayong bisita. Kaso nagwawala na si Mayor Ruiz sa labas Ani ni Hannah sa kanya. Biglang napapikit na lang si Catherine. Sige, ako na bahala sa kanya. Kakausapin ko siya. Kat, ako na lang kayang kumausap dun. Siya ang ama ng kambal, diba? Nathan, labas ka na dito. Kaya ko naman ang sarili ko Kailangan ko lang siyang kausapin. Pero ginugulo ka niya. Ayaw kitang imadamay dito, Nathan. Tumabi ka na dyan at may siraulo kong kakausapin sa labas. Hindi na nga nakapalag pa ang lalaki sa desisyon ni Catherine. Lumabas na sa opisina ang babae at matapang na hinarap ang kanya ex na nakaupo sa isang banda ng restaurant. Mabuti na lang at wala pa silang customer. Kung hindi ay skandalo talaga ang labas nito. Mayor Ruiz, anong pakay mo? Sino siya? Tiimbagang natanong naman ni Sibal habang nakaturo ang daliri nito sa lalaking katabi ni Catherine. I am his husband. Nakangising wika naman ni Nathan. Halos magulantang na lang si Catherine nung makita niya ang pagbagsak ni Nathan. Habang inaambaan ulit ito ng suntok na Sibal. Ano ba? Tama na. Percival, huwag kang gumawa ng eksena dito. Bitawan mo nga si Nathan. Lumayo at tumayo naman si Sibal. Hindi ako naniniwala na kasal na kayo. Wala akong pakialam kung ayaw mo maniwala, Percival. Lumabas ka na sa buhay ko. At hindi ka na magiging parte ng buhay ko. Hindi ako makakapayag. Hindi ko kailangan na pumayag ka. Pare, palalampasin ko yung suntok mo. I heard you're even a politician. I don't think that it is the right way to greet someone. Labas ka na dito. Layuan mo si Catherine. No. Kat does not love you anymore. Wala ka sa panahon na kailangan ka niya. Ako ang nandoon. Ako na ang bago. Kaya layuan mo na lang si Catherine. No, I will not accept that. Sa huli ay umalis din si Sibal. Naiwan na nanghihina si Catherine. Gulong-gulo na siya. Mayaman at may impluwensya ang mga Ruiz. Baka kung ano ang gawin ni Percival. Gago pala yung ex mo, no? Sorry, Nathan. Dahil sa akin ay nadamay ka pa. Masakit ba yung sugat mo? Halika at lagyan natin ng ointment sa office ko. Isang kiss mo lang naman magiging okay na ako. Ay, dagdagan ko na lang kaya yung pasa sa mukha mo, no? Grabe ka naman sa akin. At least alam na ng ex mo na kasal ka na. Hindi tayo kasal. Palusot lang yun. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. After talaga ng birthday ni Inay, ay babalik na ako ng Amerika. Great! Para naman hindi ka naguluhin ng baliw na ex mo. Grabe, ang sakit sumuntok.
Sayang hindi na ako nakaganti eh. Palito ka kasi. Dati yun, kita mo naman ang biceps at abs ko. Naawa lang talaga ako sa mukha ng ex mo eh. Kayabangan. Para naman makapag-unwind at makapag-relax na rin si Catherine ay minabuti na lang niya na pumayag na sumama kay Nathan. Pumunta sila ng Sikihor, kasama rin nila ang pamilya ni Catherine at mukhang masaya ang kanilang magiging bakasyon. Grabe, ang ganda pala dito no. Akala ko nung una parang lugar ito ng mga mangkukulam at mga aswang. Hindi ko alam na ganito pala kaganda dito. Ani naman ni Catherine. Ayan, ganyan naman eh. Ani naman ni Nathan. Eh di wow, dyan ka na nga, maglilibot muna ako. Lumabas na si Catherine sa hotel kasama ang kambal. Ang suot niya ay kulay itim na bikini. Kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan. Hindi talaga mahalata sa kanyang katawan na may anak na siya. Ni peklat ay wala sa kanyang balat. Mommy, you are so beautiful po. Puri sa kanya ni Clay. Yeah, Mommy is gorgeous. Segunda naman ni Cloyd. Alam nyo, kayong dalawa mga bolero kayo. Kanino kaya kayo nagmana? What is bolero, Mommy? Basta, tara na at pumunta dun banda para mamulot ng shell. Basta huwag kayong lalayo ha. Opo, Mommy. Yes, Mommy. Pumunta na sila sa dalampasigan banda sa hindi mataong parte. Si Clay ay naglalaro sa buhanginan habang nagtatampisaw naman sa mababaw na parte ng tubig si Cloyd. Si Catherine naman ay nahilo sa kakabantay sa mga bata. Habang nakita na lamang niya si Nathan na papalapit sa kanya. Topless at nakaboxer lang ang lalaki. Halos lahat ng mga babae nakatingin lang sa lalaki. Hindi niya may pagkakaila nagwapo at hang talaga si Nathan. Laway mo. Napakayabang mo talaga, Nathan. Sus, aminin mo na kasi crush mo ko. Ubo ng isang pamilyar na boses. Hindi naman makapaniwala si Catherine sa nakikita niya. Nasa harapan ba naman niya si Percival? Wala rin itong suot na pang-itaas. Kita niya ang namuputok na dibdib ng lalaki at ang abs nito. Lamang talaga ang lalaki kumpara kay Nathan. Bakit ka nandito? Kunot ang noo na tanong ni Catherine. Bawal na ba akong magbakasyon? I think being a mayor is not a reason to strip my privilege to have a vacation. Pwede ka naman magbakasyon, pero wag naman sa kung saan din kami nagbabakasyon. Bawal ko na palang bantayan ang mag-ina ko, lalo na sa mga asungot niyan. Tura ni Sibal na ang tinutukay ay si Nathan. Pare, bakit ka ba hindi mo na lang kami tigilan? Sabing wag mo akong mapare-pare. Hindi ba sapat yung banga sa mukha mo? Mayabang ka pala talaga, Mayor. Hindi karapat dapat sa iyo si Catherine. Mami, si Cloyd po. Naputol ang bangayan nila sa pagsigaw ni Clay. Halos manlamig naman si Catherine nung makita niya na nalulunod si Cloyd. Agad na tumakbo si Nathan at si Bal upang iligtas ang bata. Agad na nadala ng dalawa sa pampang si Cloyd. Ginawa ni si Bal ang CPR upang mailigtas ang bata. Please, si Bal, iligtas mo ang anak ko. Naiiyak na wika ni Catherine. Mabuti na lang at ilang minuto ay nagising din si Cloyd. Madaming tubig ang isinuka ng bata. Iyak na niyakap ni Catherine ang kambal. Diyos ko, anak. Salamat at iligtas ka. Tatawag ako ng ambulansya. Need pa rin natin dalhin ang bata sa ospital. Ani naman ni Sibal. Kaya naman sa ospital ang unang araw ng bakasyon nila. Sorry po, Mommy. Hindi na po ako makukulit next time. Ani naman ni Cloyd sa kanya. Huwag mo nang pag-aalahin si Mommy, anak ha. Hindi ko kaya kapag nawala ang isa sa inyo ni Clay. Baka ikamatay ko. Sorry po talaga, Mommy. Magbe-behave na po ako. Sige na anak, magpahinga at magpagaling ka na. Kapag gumaling ka na ay pupunta tayo sa Jabi. Yay! Sa Jabi! Pinagpahinga na ni Catherine ang anak niya. Tabi pa nga na natulog ang kambal sa hospital bed. Lumabas na siya, magtupa rin ang mata ng dahil sa pag-iyak. Buong buhay niya ay ngayon lang siya natakot ng ganito.
Nakita naman ni Catherine na nasa labas lang si Sibal na nagbabantay. Gabi na at mukhang wala pang tulog ang lalaki. Buti at nandito ka pa. Kailangan mo nang bumalik sa hotel mo para makapagpahinga ka na. Gusto kong bantayan ang mga kambal. Hindi mo naman kailangan gawin yun. By the way, salamat sa ginawa mo pala kanina ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kanina. Parang naninigas na ako sa kinatatayuan ko. Wala nga naman. Gagawin ko ang lahat makabawi at protektahan lang ang mga anak ko. Sibal, please. Huwag mo nang ipilit. Kahit anong sabihin mo, Kat, hindi ako naniniwala na hindi ko sila anak. Para kaming pinagbiyak na bungang tatlo. Anak ko sila. Ramdam ko ang lokso ng dugo. Umiling si Catherine. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. After ng mga kailangan kong asikasuhin ay alis din kami ng mga bata. Hindi mo sila mailalayo sa akin. Hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng chance? Umiling si Catherine. Alam niya na mahal niya pa rin si Percival, ngunit mas nanaig sa kanya ang takot at sakit ng kahapon. Naalala mo ba noong iniwan mo ko? Akala ko kasi noon walang iwanan, Percival. Pero parang aso mo kong pinagtabuyan noon. Hinabol kita habang papaluyo ka sakay ng kotse. Pero nung sinabi mo sa akin, ayaw mo na akong makita, hindi ba? Laruan mo lang ako at mas mahalaga ang pangarap mo. Kasinungalingan lahat ng yun. Ginawa ko lang yun dahil sa banta ng lolo ko. Ayaw kitang masaktan. Wala pa akong kakayahan na protektahan ka nun. Pero ngayon na wala na si lolo, at kaya na kitang protektahan ay gagawin ko ang lahat, may balik ka lang ang dati. Percival, huli na lahat. Hindi kita susukuan. Umiiyak naman na umalis si Catherine. Naalala niya na muntik pa siyang makuna noon ng dahil sa stress. Nung araw na nalaman ni Catherine na buntis siya ay yun din ang araw na iniwan siya ni Percival. Halos gumuho ang mundo niya. Sinubukan niya pang sundan si Percival sa Amerika. Ngunit hindi niya ito nagawa. Kaya nangako siya na hindi niya na mapapatawad si Percival. Wala nang puwang ang pagpapatawad sa kanya. Umuwi sandali si Catherine sa resort upang kumuha ng gamit. Ang kuya niya muna ang nagbantay sa mga bata. Naabutan naman niya si Nita na gising pa at nasa labas ng kwarto niya. Oh, anong ginagawa pa rito? Gabi na At dapat nagpapahinga ka na. I just can't sleep. Nakukonsensya pa rin ako eh. Pakiramdam ko kasalanan ko kung ba't nangyari yun sa kambal. Baliw ka, Nathan. Hindi mo naman ginusto ang nangyari, diba? At walang may gusto nun. Kaya matulog ka na. Dalhin mo na lang ng toy si Cloyd bukas. Tiyak na matutuwa yun. I will. But I just realized something. Ano naman yun? Mahal mo pa siya, diba? Ramdam ko. Hindi naman agad nakapagsalita si Catherine at napahugot na lamang ito ng malalim na buntong hininga. Alam mo, Nathan, hindi sapat ang pagmamahal ko pa kay Percival para mapatawad ko siya. Pero nang dahil sa kanya, wala akong laban sa puso mo, diba? Nathan, I know, tanggap ko na. Actually, hindi ko pa pala tanggap. But maybe, eventually. Pero kapag sinaktan ka niya ulit, handa akong saluhin ka ulit. At dahil sa sinabi ni Nathan ay halos walang tulog kinabukasan si Catherine. Napapaisip siya kung kaya niya bang bigyan ng pagkakataon ng lalaki. At ang kanilang naidlot na pag-iibigan. Matapos ng lahat ng paghihirap niya, bakit ba mahal pa rin niya si Sibal? Dumalaw na si Catherine sa ospital at nabigla naman siya. Naubutan niya kasing naglalaro ang kambal kasama si Percival. Nasa isang banda ang kuyang niyang si Carl na nakakunot ang noo. Kuya, anong ginagawa dito niyan? Pagalit na bulong ni Catherine sa kapatid niya. Kung wala ang kambal ay baka binugpo ko na yan. Pero baka may iskandalo eh. Nakakainis ka, kuya. Kausapin ko nga yan.
Hello, Mommy. Look, binigyan po kami ng toys ni Daddy. Tuwang-tuwa pa na saan ni Cloyd sa kanya. Ay, wow. Ganda nga mga anak. Wait, kausapin ko mo to, ha? Sa kanya hinila sa labas si Percival. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Kinakausap at nakikipagbanding ako sa mga anak natin. Kat, matagal na panahon ko silang hindi nakasama. I miss their important days. Hindi ko sila nahawakan nung pinanganak sila. Wala ko sa araw na nakapagsalita at natuto silang maglakad. At alam ko na kasalanan ko yun. Wala akong ibang sinisisi kundi ang sarili ko. Pero wag mo naman sana ipagdamot sa na makilala nila ako bilang ama nila. Gusto ko lang makabawi. Tila natameme naman si Catherine sa sinabi ng lalaki. Kita lungkot sa mata ni Percival. Tila hindi na talaga niya may tatago pa ang katotohanan. Gawin mo ang gusto mo, Percival. Pero tandaan mo, hindi mo pwedeng kunin ang mga bata sa akin. Hindi ko naman kailangan gawin yun. Dahil babawiin ko rin ang ina ng mga anak ko. Tila hindi maiwasan ni Catherine na mamula sa mga banat ng mayor. Alam mo, dapat yung pambobola mo, chinachat mo na lang kay congresswoman. Ba't ba pinipilit mo yan? Ikaw nga ang mahal ko. Ewan ko sa'yo, si Val. Mag-impake ka na. Pagbalik mo ng San Sebastian, sa San Roque na kayo titira ng mga anak ko. Hoy, huwag ka nga pala desisyon. Sino nagsabi sa'yo na sa poder mo na kami tutuloy? Ako. Ay, ewan ko sa'yo. Saka pwede ba, pabalikan mo na sa Amerika yung kulugo mo na kaibigan? Hoy, grabe ka naman. Si Nathan ang tumulong sa akin sa mga panahon na kailangan ko ng kasangga. Again, I'm sorry if wala ko sa tabi mo nung panahon na yun. Pero gagawin ko ang lahat para makabawi sa inyo. Umiling naman si Catherine. Kahit wag na sa akin, kahit sa mga bata na lang. Catherine, mahal pa rin kita. At kahit hindi mo sabihin at aminin ay ramdam ko rin na mahal mo ko. Alam ko, si Val. Sa mga oras na ito ay hindi ko pa kayang magdesisyon. Naiintindihan ko at maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Mabilis na natapos ang mga araw. Nakauwi na sila galing sa bakasyon at heto na rin ang araw na kailangan nang bumalik ni Nathan sa Amerika. Kaya naman hinatidan ni Catherine ang kanyang kaibigan sa may airport. Baka mamiss mo ko at bigla kang umiyak dyan. Biro ni Nathan sa kanya. Ang kapal pa rin ang mukha mo, no? Crush mo lang ako Sadyang nagayuma ka lang talaga ni Mayor. Baliw ka. Baka Dax. Manyakis. Ikaw ang kalalaki mong tao, chismoso ka, no? Umalis ka na nga. On the serious note, basta kapag sinaktan ka niya ulit, tawagan mo lang ako, Pupuntahan kita kahit ilang libong kilometro pa ang layo natin sa isa't isa. I will always love you, Catherine. Nathan, sorry kung hindi ko kayang suklian ng nararamdaman mo. Hanggang ngayon nagigilty pa rin ako. Pero tandaan mo na mahal din kita bilang kaibigan. Sakit naman, friend zone. Lumayas ka na nga. At tumalikod na nga paalis si Nathan. Umiiyak na naglakad pa rin paalis si Catherine. Naramdaman niya na may yumakap sa kanya. At sa amoy ng tsokolate na pabango ay alam niya na si Percival yun. Huwag mo nang iyakan ng kulugo na yun. Nagsiselos na ako. Manahimik ka dyan, Mayor. Hindi ka nakakatulong. I am serious. He's not worth your tears. Tahimik na lang silang naglakad. Naka-face mask naman si Percival upang hindi siya mamukhaan ng mga paparazzi. Ganoon din naman si Catherine. Mula noong araw na umuwi sila mula sa bakasyon ay araw-araw na siyang nililigawan ni Percival. At sa mga panahon na yun ay hindi niya maiwasan na lumambot ang puso niya. Naramdaman niya ang sinseridad sa bawat salita ni Val. Ngunit isang gabi habang naglalakad si Catherine mula sa parking ay naramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Kinakabahan na siya.
at akmang sisigaw noong mabilis na tinakman ng hindi nakikilalang tao ang kanyang ilong. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang hininga, ngunit sinuntok siya ng lalaki dahilan upang malanghap ni Catherine ang kemikal. Agad niyang nadama ang pagkaihilo at binitbit na siya ng hindi nakikilalang tao. Ang huli niyang narinig ay, "Iyon ang napapala mo sa pagtalo mo kay Congresswoman." 2 araw na nga na nawawala si Catherine. Halos hindi siya mapakali. Pakiramdam ni Sibal ay may maling nangyari. Humingi na siya ng tulong sa mga kinauukulan ngunit wala pa ring balita at lead kung nasaan si Catherine. Pati ang kambal ay walang pahinga sa kakaiyak. Alam ni Sibal na may kumuha kay Catherine. Tinawagan na nga ang posibleng mga tao, maski si Nathan ay walang balita sa kung saan ngayon si Kat. "Nasaan ka na ba, Kat? Alala na saan ni Carl sa isang sulok." "Gagawin natin lahat para mahanap siya. Baka kasalanan mo tong lahat. Kaya ayaw kong ligawan mo ulit yung kapatid ko eh. Marami kang kalaban sa politika. Hindi maiwasang manganib ang lahat ng malapit sa'yo." "Carl, alam ko na nag-aalala ka. Akala mo ba hindi ko rin sinisisi ang sarili ko? Hindi pa ako nakakabawi sa kanya. At gagawin ko ang lahat. Mabawi ko lang si Catherine. Huwag kang puro salita, Percival." Sa isang banda naman ay nakagapos sa isang madilim na silid si Catherine. Hindi niya na mabilang ang mga oras na nakalipas mula noong dukutin siya ng mga hindi nakikilalang tao. Hindi niya mamukhaan ng mga dumukot sa kanya. Wala siyang maisip na dahilan upang siya ay kidnapin at pahirapan ng ganito. Wala siyang ibang maisip na dahilan kung hindi si Sibal. "Ano ba? Pakawalan niyo na ako rito. Ano ba ang kailangan niyo sa akin? Pera ba? Tawagin niyo ang pamilya ko at ibibigay ko ang pera na kailangan niyo. Sabihin niyo lang." "Manahimik ka dyan. Malaking tao masyado ang binangga mo. Hindi namin kailangan ng pera mo. Naghihintay lang naman kami ng utos mula kay Bossing. Kapag nakuha namin ang signal, pagsasawaan ka namin at saka ka namin didispatsahin. Sisiguraduhin namin na makikita ng mga mahal sa buhay mo ang katawan mong hindi na nakikilala pa." "Mga demonyo kayo," nanginginig na sabi naman ni Catherine. "Sino ba ang boss ninyo? Ano bang ginawa kong kasalan?" Hindi niya na ituloy pa ang sasabihin niya dahil binusala na siya agad ng lalaki. "Ang sakit mo sa tenga. Maghintay ka na lang. Puparating na rin naman ang bossing namin. Huwag kang masyadong excited mamatay." Naiiyak na lang si Catherine sa kanyang sinapit. May mga pasasya sa katawan at muka. Madalas kasi ay binububo siya ng mga lalaki. Pinapahirapan. Laking pasasalamat na lang at hindi siya ginagalaw ng mga ito. Naiisip niya ang mga kambal. Hindi pa siya handang mamatay. Madami pa siyang bagay na nais gawin. Gusto niya pang makita na lumaki ang mga anak niya. Nais niya pang subaybayin ang dalawa at nais niya pang bigyan ng pagkakataon si Percival. Lumipas pa ang isang araw at nagising na lamang si Catherine noong tinaputan siya ng mainit na tubig. Napasigaw siya. Dama niya ang hapdi sa kanyang balat kasabay ng isang sampal sa pisngi. "I don't know why you need to meddle with us. Ayos naman ang lahat eh. Pero bumalik ka pa." "Congresswoman Aison?" Hindi makapaniwala na sambit ni Catherine. "Yeah, the one and only." "Bakit? Anong bakit? Inaagaw mo sa akin si Percival. Mahal ko siya. Ginawa ko ang lahat para mapansin niya. Ginawa ko ang lahat, mapalapit lang kami sa isa't isa. Malapit ko na sana siyang mapaibig eh, kung hindi ka lang umeksena. Akala mo ba, hindi ko makakalkal ang nakaraan ninyong dalawa? Huwag kang mag-alala, Catherine. Ako na ang bahala sa anak ninyo. Magiging mabuting stepmother ako." At nagpakawala ng tila nababaliw na tinig ang congresswoman. "Baliw ka na. Demonyo ka. Pakawalan mo ko dito. Lumaban ka ng patas." "Patas?
Hindi patas ang mundo, Catherine. Hindi pwedeng mapaisa iyo ang lalaking mahal ko. Habang pinaglulok sa kanya, ay sasaluhin ko naman ang nararamdaman ni Percival. Blessing in disguise, lalo na kung mawawala ka. So, matahimik ka na lang please. Sa bagay, matapos ang gabi na ito, ay asahan mong isa ka ng malamig na bangkay na nakasako sa gilid ng daan. Iniwan na siya ng congresswoman. Naninginig at nagdadasal si Catherine na sana ay may magligtas sa kanya, na sana ay may sumagip sa kanya sa kapahamakan. Habang sa isang banda naman ay naghahanap pa rin ng lead si Percival. Wala pa rin siyang kahit na anong balita kay Catherine. Halos silang araw na siyang walang tulog at pahinga. Kapi ka muna, Percival. Magpahinga ka muna kaya. Balita ko wala ka pang pahinga. Ayos lang ako, congresswoman. Kailangan kong gawin ang lahat para mahanap ko siya. Alam mo, Percival, hindi kasi worth it ang oras mo sa kanya eh. Malay mo, iniwan ka na niya. You know what? May kilala ko na mas better pa sa kanya. Congresswoman Aison, wala nang higit pa sa pagmamahal ko kay Catherine at naniniwala ko na hindi niya gagawin ulit yun. Percival, just call me Cassandra. Hindi naman ako iba sa'yo, di ba? At kung gusto mo, kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan mo. Hindi mo siya kailangan. At akmang hahalikan sana ni Cassandra si Percival noong umiwas siya at bahagyang tinulak ang congresswoman. Congresswoman, anong ginagawa mo? Hindi kita mahal. Si Catherine ang mahal ko. Alam ko na may gusto ka sa akin pero hindi kita gusto. Hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay. Hindi ko kailangan ng pagkakaibigan na yan. Ang gusto ko ay ikaw at ang pag-ibig mo. Ano bang kulang sa akin? Sabihin mo nga, Percival Ruiz. Sinuportahan kita sa lahat ng bagay. Kung hindi sa akin ay hindi ka mananalo bilang alkalde. Hindi ko kailangan ng suporta mo. At wala akong magagawa kung si Catherine ang mahal ko. Pers, hindi kayo magiging masayang dalawa. Tila nagdilim ang mata ni Sibal. May kinalaban ka nga sa pagkawala ni Catherine. Bitawan mo nga ako, Percival. Nasasakal ako. Sabihin mo kung nasaan ang mahal ko. Sa isang banda ay takot na sumiksik sa gilid si Catherine. Naiiyak na siya sa sitwasyon na kanyang pinagdadaanan. Paano ba yan, miss? Titikman ka muna namin bago ka namin dispatsahin. 4 na lalaki ang nasa harapan niya na naghuhubad na ng mga damit. Maawa kayo sa akin. Ngunit demonyong tawa lang ang pinakawalan nila. Akma siyang hahawakan at huhubaran ng mga lalaki. Ngunit sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ni Catherine. Naramdaman niya na may mainit na yumakap sa kanya. Sa pamilyar na amoy ng pabangong mala tsokolate, alam na niya kaagad kung sino ang nagligtas sa kanya. Shh! Ligtas ka na, Kat. Wala nang makakapanakit pa sa'yo. Si Bal, sinaktan nila ako. Muntik na nila akong pagsamantalahin. Pagbabayaran ko lahat ng demonyong nanakit sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nagagantihan. Alam ko na baka hindi mo ko paniwalaan sa sasabihin ko. Si Congresswoman Aison. Alam ko. Siya ang may kagagawan nito. Nasa kustodiya na siya ng mga pulisya. At gagawin ko ang lahat para mabulok lang siya sa kulungan. Percival. Kat, huwag ka na masyadong magsalita. Dadalhin ka na namin sa ospital. Magpahinga ka na muna. Iyon ang huling alaala ni Catherine. Sa muling pagmulat ng kanyang mata ay ang puting kisame na ng isang private hospital room ang kanyang nasilayan. Ramdam pa rin niya ang pananakit ng kanyang katawan, ngunit hindi na ganoon kagrabe. Kamusta ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Sibal sa kanya. Hinahaplos ng lalaki ang kanyang buhok. Ayos na ako. Paas na ani naman niya. Nasaan ang mga bata, Sibal? Gusto kong makita ang kambal. Oo, paparating na sila dito. Kailangan mong magpalakas, okay? Para sa amin. Papakasalan pa kita.
Ba't naman may ganun kang banat? Bawal ba? Papakasalan mo naman ako, di ba? Alam mo, ang confident mo masyado, Mayor Ruiz. Hindi pa nga ako umuo eh. Hindi na kailangan yun. Matik naman na ikaw ang aking Mrs. Ruiz eh. Ewan ko sa'yo, Mayor. After ng kasal natin, sundan na natin agad ang kambal ha. Muntik naman na masamid si Catherine kahit na wala itong iniinom na tubig. Grabe ka naman. Bakit matris mo ba ang gagamitin? Wala naman akong matris, Kat. Yun na nga eh. Nagtawanan ng dalawa. Tulad noong panahon na nasa kolehiyo pa sila. Magkaklase, kaibigan noong kuya ni Catherine si Percival. Doon sila nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala. Noon pa man ay tutol na ang kuya niya sa relasyon nilang dalawa, pero masyadong matibay ang nararamdaman ng kanilang puso. Mommy, mga anak ko. Mom, are you okay na po ba? Why did you left us? Sorry mga anak ha. Sorry at pinag-alala kayo ni Mommy. Hindi bale, hindi ko na kayo uiwan ulit. Kaya wag na kayong umiyak ha. Don't leave us again po, okay? Opo, Mommy, we'll always be here. Tumabi sa kanya ang kambal at agad na nakatulog ang dalawa. Halatang pagod ang mga bata. Makukulit ba ang mga anak natin? Medyo, pero sana nagkaroon ako ng pagkakataon na nasubaybayan ako ang paglaki nila, no? Ayos lang yan si Bal. Hindi bale. Ngayon ay may pagkakataon ka na. But please don't break our heart again. Kung hindi mo kayang mapanindigan na lahat, sabihin mo sa akin. Kat, ba't mo ba sinasabi yan? Desidido na ako. Papakasalan kita. Lumabas muna si Percival sa silid. Naramdaman niya ang malakas na suntok sa kanyang tiyan. Carl, nang dahil sa'yo, nanganib ang buhay ng kapatid ko. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan sa pangalawang pagkakataon. Carl, pare, alam mo kung gaano ko kamahal si Catherine. Gagawin ko ang lahat, maging ligtas lang siya at ang mga anak namin. Sinisigurado ko yan sa'yo. Madumi ang politika. Madaming dahilan para iwasan kanya at magkaroon siya ng mas maayos na buhay. Carl, pag-iusap. Mahal ko si Catherine. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ipakita yun sa kapatid mo. Narinig ko na yan. Pero iniwan mo at inibundo mo na ang kapatid ko. Ginawa ko yun para sa kaligtasan nila. Kilala mo ang lolo ko. Ngayon na wala nang sagabal sa amin, kaya ko nang gawin ang lahat. Maibigay ko lang ang kailangan nila. Huwag ka lang sana puro salita. Saktan mo lang ulit ang kapatid ko at mas lalo na ang mga pamangkin ko. Percival, maghahanap ka na ng mapagtataguan mo. Salamat pare. Huwag kang magpasalamat sa akin. Hindi ko alam kung bakit mahal ka pa rin ng kapatid ko eh. Matapos ng lahat ng ginawa mo. Kung tutuusin, mas maayos na ang buhay niya kay Nathan. Pare naman, bahala na kayo dyan. Ginawa nga lahat ni Sibal ang makakaya niya. Labis-labis ang effort upang mampasaya si Catherine at ang mga anak nila. Laging pasasalamat din niya at tanggap na tanggap siya ng kambal. Medyo ilag lang sa kanya si Cloyd at mas close sila ni Clay. Maliban pa doon ay kahit papaano ay nakuha niya na rin ang loob ng ina ni Catherine. Mano po, Nay? Ewan ko ba kay Catherine? Seryoso ka na ba sa desisyon mo? Nay naman, huwag naman kayong ganyan kay Percival. Nay Carlota, alam ko po na masakit ang ginawa ko sa anak niyo. Maraming maling desisyon. Maraming bagay din po ako na pinagsisihan. Hindi sapat ang salitang patawad para po maibsan ang lahat ng ginawa ko. Ngunit kahit po ganun ay hinihingi ko pa rin ang basbas ninyo para kunin ang kamay ng anak niyo. Bahala na kayo dyan. Malalaki naman na kayo. May sariling desisyon na iyang si Catherine. Ngunit ito lang ang masasabi ko ha. Oras na nasaktan at nanganibulit ang kalagayan ng anak at mga apo ko. Kahit alkalde ka pa, hindi kita sasantuhin.
Makakaasa po kayo. Aalagaan at mamahalin ko po ang anak niyo at ang inyong mga apo. Sa isip ni Percival ay manang-mana si Carl sa ina nila. Mahal na mahal nila si Catherine. Ngunit hindi niya rin sila masisisi. Madami siyang nagawa na mali. At heto na rin ang pagkakataon niya upang makabawi. Paano ba yan? Mukhang wala ka nang kawala sa akin. Ay naku Percival, huwag ka masyadong excited. Hindi pa nga ako nakaka-oo sa'yo eh. Hindi ba? Kita mo to, akala ko ba mahal mo ko? Hindi pa pwedeng magpaligaw? Magpakipot? Hindi ka naman ganyan sa akin nung college tayo ah. Naalala mo ba bakat? Ikaw pa nga ang nanligaw sa akin nun. Gwapong-gwapo ka pa nga sa akin. Huh? Mayor ka ba talaga o amihan? Sobrang lakas ng hangin mo eh. Naging matunog ang eskandalo na kinasangkutan ni Congresswoman Aison. Madami na rin ang nakaalam sa buhay ni Catherine at Percival. Naging usap-usapan ang malatelo-nobela nilang relasyon. At ilang buwan lamang ang lumipas ay nalalapit na ang kasal nilang dalawa. Nilapag ni Catherine ang hawak niyang suklay. Nakaupo sa kama, tulog na ang kambal at bukas na ang kasal. Malalim na rin ang gabi, ngunit nakarinig naman si Catherine ng ingay sa balcony ng hotel, kaya naman kinakabahan siya at baka may masasamang tao na nanloob sa kanila. Shh! Ako lang to. Si Bal, nakakainis ka naman eh. Bakit ka ba nandito? Miss na kasi kita. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Baliw ka talaga, isang araw pa lang naman ang nakakalipas. At saka bukas ng kasal natin. Pangit din sa pamahiin ang ginagawa mo. Walang pamahiin ang makakapigil sa ating dalawa. Alam mo, malapit na akong gumulong sa pambobola mo. Kat, hindi ako bolero. Ay sus, kamusta naman pala ang pagba-bachelor party nyo? Tonong nagsiselos na sabi ni Catherine. Hindi ako sumali, wala akong interes sa ibang babae. Nasa sayo lang ang atensyon ko. Eh ikaw, kamusta ang bridal shower? Nagtanong ka pa, alam mo naman na sinabotahin mo yung bridal shower ko. Imbes na may mga macho dancer, ang dumating mga clown at magician, ginawa mo namang birthday party. So gusto mong makakita ng abs ng ibang lalaki? Ang OA mo masyado, Mayor Ruiz. Hindi rin naman ako interesado sa iba, no? Goods. Sa akin, sapat na dapat. 10 inches din to, no? Ang manyak mo talaga. Patay ka sa akin sa honeymoon natin. Aatras talaga ako sa kasal natin. Lo, joke lang eh. I love you, Mrs. Ruiz ko. La, bukas pa nga. KJ mo naman. Huwag ka na nga maingay si Bal. Kapag yung kambal nagising ulit, bumalik ka na sa kwarto nyo. Ayoko ng groom na bangag bukas ha. Kahit bangag ako bukas, gwapo pa rin ako. Dami mong sinasabi. Sa huli ay umalis din naman si Sibal sa silid nila. At kahit na hindi makatulog ng maayos si Catherine ay pinilit pa rin niya ang kanyang sarili. Hala ka, Miss Cat, bakit ganon? Kahit may eyebags ka, ang ganda-ganda mo pa rin. Ani naman ni Hannah sa kanya. Kasalukuyan siyang binibihisan at inaayusan sa mga oras na ito. Alam mo, tama na ang pambola. Sa isang gilid naman ay nakatingin sa kanya si Nathan. Di pa rin ako makapaniwala na ikakasal ka na. Pasensya na, Itay. Sarcastic naman na sabi sa kanya ni Catherine. Ito, masyadong sarcastic. Pero hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o hindi para sa inyong dalawa. Nathan, alam ko naman na hindi magiging madali lahat sa ito. Again, sorry. Huwag ka na mag-sorry. Hindi mo naman kasalanan na hindi mo kayang mahalin. Tama na, Nathan. Masyado ka ng sad boy era ha. Bakit hindi mo nalang ligawan itong si Hannah? Wala naman, Miss Cat. Natawa naman si Catherine. Nakikita niya kasi na may chance ang dalawa at may chemistry ang dalawa. Nagsimula na ang kasalan. Kinakabahan na naghihintay si Sibal sa harap ng altar kasama ang mga halagang tao sa kanyang buhay. At noong bumukas ang pinto ng simbahan
ay tumugtog naman ang kantang Till I Met You. Hindi alam ni Sibal kung bakit nagiging emosyonal siya sa mga oras na yun. Akala niya kasi ay imposible na ang lahat, ni hindi siya mapapatawad ni Catherine. Naalala ni Sibal ang mga araw na nagkahiwalay sila. Iyon ay mismong araw pa ng bagong taon. Sibal, pakiusap. Huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Hindi na kita mahal. Bitawan mo nga ako, Catherine. Kailangan ko nang pumunta ng ibang bansa. Sinungaling. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Alam ko na dahil lang ito sa pamilya mo. Please, sabihin mo lang na mahal mo ko. Maghihintay ako, Sibal. Kahit gaano pa katagal. Mapapatawad kita. Huwag mo lang sabihin sa akin na hindi mo na ako mahal. Hindi na kita mahal, Catherine. Bitawan mo na ako. At sumakay na nga ng kotse si Sibal at iniwan siya o niya si Catherine. Kahit na masakit sa kanya yun. Kaya hindi siya makapaniwala na ikakasal na siya sa babaeng minsan niyang sinaktan dahil sa pagbabanta ng kanyang lolo. Ngunit ngayon na isa na siyang makapangyarihan na alkalde, hindi niya nahahayaan na may manakit sa pamilya niya. Bakit ka umiyak dyan? Para kang sira. Ani ni Catherine sa kanya. Namalaya na lang ni Sibal na nasa harapan niya ang pinakamagandang babae na nasilayan niya sa kanyang buhay. Suot ang kulay puti na wedding gown. Wala. Naalala ko lang yung mga nakaraan. Hindi pa rin ako lubos na nakakahingi sa'yo ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Ano ka ba? Nasa nakaraan na ang lahat ng yun. Pasispas nga, di ba? Kaya wag na nating dalhin ang lahat ng masasamang alaala. Ang mahalaga ay bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Iho, iha, mamaya pa ang puygaya ng vows natin, ha? Natatawang singit naman ng pari sa kanilang dalawa. Kapwa naman sila natawa sa nangyari. Matapos ang kasal ay diretso sa hotel ang dalawa at ang kanilang mga guests. Ngunit ang akala nilang honeymoon ay mukhang medyo mauudot pa ata sapagkat sumama ang kambal sa kanila. Hindi naman sila maiwanan ng dalawa dahil umaiyak ang mga bata. Kaya naman parang pinagbagsakan ng mundo si Sibal at natatawa naman si Catherine. Yari pala ako sa'yo, ha? Sige, mga asar ka pa, mahal ko. Kapag talaga dumating ang pagkakataon na masolo kita, gagawa ulit tayo ng kambal. Grabe ka talaga sa akin, no? Matris mo ba ang gagamitin, Mayor Ruiz? Sorry na, alam mo naman na magmula noong panahon na nawala ka, tanging si Mariam Palad lamang inaasahan ko. Hindi ako tumingin sa ibang babae. Ay naku, Sibal, hindi mo naman ako kailangan bulahin. Kung sakali man na may mga nakaraan ka, tanggap ko naman yun. Ipapaputol ko si Junior kung talagang nagsisinungaling ako ngayon. Promise, walang ibang babaeng nakatikim ng adan ko kung hindi ikaw lang. Ha? Seryoso ka ba? Paano na lang pala kung hindi ako umuwi ng Pilipinas? Paano na lang pala kung sakali na hindi kita binigyan ng pagkakataon? E di habang buhay ka ng tigang. Sa totoo lang ay plano na kitang puntahan sa Amerika. Kumuha na ako ng mga private investigator. Wala akong plano na sukuan ka. Kaya naman balak na kitang kunin noon. Madaan man kita sa santong dasalan o paspasan. Ewan ko sa'yo. Mukhang tulog na yung kambal, ah. Ano naman ngayon, Mr. Ruiz? Wala naman po, Mrs. Ruiz. Baka lang naman. May kabinglang room pa naman. Baka naman pwede akong pagbigyan ng misis ko. Di tara. Di ka nagbibiro? Sige, kung ayaw mo matulog na lang tayo. Siyempre gusto ko. Naramdaman na lang ni Catherine ang kamay ni Sibal. Hinila siya ng lalaki sa kabilang silid. Nanginginig at nasasabik siyang hinalikan ng lalaki. Sa una ay marahan hanggang sa naging mas agresibo ang galaw ng lalaki. Ang kamay nito ay naglalakbay sa kanyang katawan. Sibal, akong bahala sa'yo, Mrs. Ruiz ko. Papalagyahan kita buong gabi. At simula na nga siyang hiwaran ng saplot ng lalaki. Madilim ang silid ngunit aninag pa rin mula sa maliit na table lamp ang kurba ni Catherine.
Kita naman niya na tila nananabik ang tingin ng kanyang may bahay. Sibal, huwag mo na nga akong tingnan na ganyan. Don't cover your body. Namamangahalang ako sa iyong katawan. At sinamba na nga ni Sibal ang kanyang katawan. Tila pinasadahan ng dila ng lalaki ang kanyang katawan, ang kanyang kabundukan, ang kanyang kasalanan. Ramdam niya ang mainit na hininga ng lalaki, ang pagsamba nito sa kanyang pagkababae. Hanggang sa naramdaman na nga ni Catherine ang pagpasok ng katigasan ni Sibal sa kanya. Sibal, ang sakit. Dadahan-dahanin ko lang. Sa una ay marahan ang galaw ng lalaki, hanggang sa naging pabilis ng pabilis ang galaw nito. Malapit na ako. Ayan na ako. Ako rin. At sa pagpulandit ng punla ay nahiga sa isang banda si Sibal. Niyakap nito si Catherine na kapwa hinihingal din. Mahal na mahal kita, Mrs. Catherine Ruiz. Akin ka lang at sa'yo lamang ako. Ganoon din ako. Mahal na mahal kita, Sibal. Pakiusap, huwag mo na ako ulit sasaktan. Baka hindi ko na kayanin ulit. Pangako yan. At mabilis na dumaan ang araw. Ilang linggo lang magkatapos ng kasal ay nalaman agad nila na buntis kaagad si Catherine. Biro pa nga ni Nathan sa kanila ay sharpshooter talaga ang alkade. At 8 buwan lang ang nakakalipas ay halos kabuwanan na ni Catherine. Nangangalay na talaga ako. Hirap na sabi naman ni Catherine. Sorry talaga, Mrs. Ruiz ko. Aba, dapat talaga mag-sorry ka, no? Hindi ka na makakaisa sa akin habang hindi ka pa nagpapabasaktomy. Opo, last na talaga yung princess natin. Babae ang dinadalang bata ni Catherine. Mas mahirap mga ang pagbubuntis niya ngayon kaysa sa kambal. Sibal, manganganak na ata ko. Pumutok na yung panubigan ko. Para namang nagpapanik ang tigasin na alkalde. Percival, huwag kang magpanik dyan. Tawagin mo ang driver. Huwag kang magdadrive at baka mahimatay ka habang nagmamaneho. Sorry, kinakabahan talaga ako. Kalma mo kasi. Dinala na si Catherine sa ospital. Normal ang delivery ng bata. Habang sa labas ay palakad-lakad si Sibal. Kinakabahan siya sa magiging operasyon ng kanyang asawa at ang kanyang magiging anak. Ganitong excitement ang hindi niya naranasan noong manganak si Catherine sa kambal nila. Ngayon ay ganito pala ang pakiramdam. May halong excitement, ngunit mas nangingibabaw ang kaba sa kanya. Daddy, is mommy going to be okay po? Naiiyak na tanong sa kanya ng kambal. Yes, mommy will be okay. Let's wait, okay? You will meet your sister later. Okay, Daddy. Umupo ka nga dyan. Ako nahihilo sa'yo eh. Bawal naman sa kanila ng ina ni Catherine. Palakad-lakad kasi si Carl at si Sibal sa harap ng operation room. Lumabas na ang doktor at binigyan sila nito ng malawak na ngiti. Mayor Ruiz, you have a healthy daughter. Nagpapahinga po ang inyong asawa. Let us wait for them to wake up. Salamat sa Diyos. At sa pagmulat ng mata ni Catherine ay nasa tabi niya na si Sibal. Nandoon din ang kambal na anak nila at syempre ang pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya. Salamat Mrs. ko dahil binigyan mo ako ng napakagandang anak. Anong ipapangalan natin sa kanya? Pwedeng letter S at P naman. Ikaw ang bahala, mahal ko. Precious Sena Ruiz. Ang ganda naman ng pangalan. Catherine, ipangako mo sa akin na hindi ka magsasawa na mamahalin mo ko, ha? Oo naman. Sa hirap at ginhawa, Percival, ikaw lang ang mamahalin ko.